Yung ating cinnamon rolls recipe ngayon ay lulutuin natin ito sa mantika. Pero kung may oven ka, ay lulutuin mo sa iyong oven. Ay depende na ho yan sa'yo. Pero yung video natin na ito kasi ay para ito sa walang mga oven na gusto nitong kumita gamit yung recipe natin na ito. Kaya huwag ko na itong patagalin at simulan na natin. Mag-umpisa tayo dito sa paggawa ng ating dough. So ngayon gagawa lang tayo ng 500 grams or kalahating kilo ng first class flour. Pwedeng gagamit dito ng all-purpose flour ha. At half tablespoon ng yeast. Lagyan ko ito ng 1 teaspoon ng bread improver at ito'y optional lang naman yung bread improver. Pwede nyo na lang itong skip yung ating bread improver. Half cup light brown sugar, 1/2 tablespoon vanilla extract, isang piraso na large na itlog at 1 cup na evaporated milk. Kung wala talagang budget ay pwede lang naman yung gamitin yung tubig. Kung meron naman ay pwede din yung fresh milk. At inunaw ko lang yung mga dry ingredients natin bago ko binasa yung harina. Masahin lang muna natin ito ng mabuti bago natin ito lagyan ng margarine. Pwedeng gagamit dito ng refrigerated margarine, pwedeng butter, pwedeng shortening. At pwede talaga ninyo na masahin lang ito ng mano-mano kung wala kayong mga equipment na pwedeng magpakinis ng ating dough. At nagdas lang ako dito ng harina para hindi din masyadong malagkit kasi sa dough roller natin ito ipasadahin. Basta sa dough roller machine natin ito pakinisin yung ating dough ay kailangan talaga natin ng magdas dito ng kunting harina para hindi naman didikit yung ating dough, hindi kakapit dito sa dalawang roller para dire-diretso din yung pagpasada natin. At ganito lang ako mga magpasada. Ay pahulog lang yan sa luin, sa ilalim, saka pahulog-hulog lang hanggang sa kuminis yung ating dough. At i-rest ko muna ito ng mga 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutos ay malambot na ho yung ating dough, malambot na po itong palaparin, hindi na ito uurong at bago yan ay kuhanin muna natin, i-release muna natin yung kanyang mga air bubbles. At palaparin natin ito gamit yung ating rolling pin. At para hindi kakapit sa ating misa ay magdas lang tayo dito ng harina sa ilalim at sa ibabaw para maganda din yung pagbarilya natin, hindi didikit. At dahil mini cinnamon rolls lang yung gagawin natin na yung mga cute lang talaga na ang liit lang, kaya yung ating dough palaparin muna natin yan at hatiin natin yan sa 4 at itabi lang muna natin. Kaya itabi lang muna natin yan kasi gagawa muna tayo ng ating pang-toppings. So dito sa ating pang-toppings, ito na meron na tayong 1 cup ng light brown sugar, half cup ng powdered milk, 1/3 cup ng cocoa powder at 1 tablespoon ng cinnamon powder. At haluin lang natin yan ng mabuti. Pagkatapos ay palaparin na natin yung ating mga dough. Yung pagpalapad natin dito ay hindi lang gaanong kanipis, yung katamtaman lang. At yung dough pala natin na ito ay naglagay tayo dito ng 1 teaspoon ng iodized salt. Hindi ko lang nasabi kanina. At dahil preprituhin natin ito mga ga, lutuin natin ito sa mantika, kaya tubig lang yung ipahid ko dito, hindi ako dito magpahid ng margarine or di kaya butter. Tubig lang yung ipahid natin dito para kakapit din yung mga toppings na ilagay natin. Pagkatapos nating mabasa yan, ay ikalat lang natin dito yung ginawa nating toppings or yung ating cinnamon powder, yung ating cocoa powder. Sa ating cocoa powder dito ay kailangan gagamit tayo ng high quality na cocoa powder. At i-roll lang po talaga natin ito ng maliit. Pagkatapos kuhanin lang natin yung mga excess natin ng mga cocoa powder dyan para ay may malinis din tingnan. Malinis din yung ating mga rolls. Tapos i-roll lang natin yan ng maliit lang. Ang cute lang talaga nito yung ating rolls mga ga at ang cute lang talaga ng ating cut. Yung putol natin dito ay may timbang ito na 11 to 13 grams. At yung ating plancha dito, ay banyahan lang natin yan ng shortening para hindi din didikit sa ating plancha. Pag nagluto tayo, at bago natin ito lutuin, ay paalsahin lang natin ito ng mga 1 oras at kalahati. At yung ginawa nating pang toppings dito mga guy, hindi naman natin ito mauubos. May natira tayo ditong konti, yung ginawa nating cinnamon powder. At paalsahin lang muna natin ito ha, bago natin prituhin, bago natin lutuin sa mantika. At ito na mga ga, pinalsa ko lang ito ng 1 oras at kalahati. Medyo alsa na, ay milutuin lang natin ito sa mainit na mantika at palm oil lang yung gamit ko dito. At madali lang naman itong lutuin mga cute lang naman at siyempre baliktarin lang yan natin hanggang sa mag golden brown yung magkabilaan at saka hanguin na natin. At patuluin lang natin yan siyempre para hindi din mamantikain.
At pag natapos natin yang lutuin lahat, ay palamigin lang muna natin. At habang nagpapalamig tayo, ay gagawa tayo ng ating pinaka-sauce dito. Ito gagamit lang ako ng 1 bar ng refrigerated margarine. Kahit anong brand ng refrigerated margarine yung gagamitin niyo dito ay pwedeng-pwede. Kailangan na ito'y naka-room temperature or malambot na yung ating refrigerated margarine bago natin yan batihin. Batihin ko lang ho yan hanggang sa mag-light yung kanyang kulay. Kagaya nito, nag-light na yung kanyang kulay, lagyan ko na ito ng half cup na powdered milk. At batihin ko muna ito hanggang sa mag-well combine at nang matunaw din yung ating powdered milk. At dito maglagay tayo ng 1 cup na condensed milk. At batihin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-light yung kanyang kulay na yung puti na siya. Hanggang sa maging ganito na yung kulay niya na ang kinis at ang puti na. At kung gusto po natin na hindi siya masyadong malapot na yung runny siya talaga ng kunti para mas marami din tayong malalagyan, ay mag-add tayo dito ng evaporated milk. Ay depende na ho yan sa inyo kung ano pong gusto ninyo na consistency ng ating mixture. Ako kasi gusto ko yung hindi lang masyadong malapot, kaya nag-add ako dito ng mga 1/4 cup lang na evaporated milk. And then, batihin ko lang ho yan hanggang sa mag-well combine at hanggang sa maging ganito na yung ating pinaka-sauce ng ating cinnamon rolls. At shout out po sa mga estudyanteng college na nagsabi sa akin na masarap yung aking cinnamon rolls, lalo na yung sauce, ay ito po ho yan. So, dito gagamit lang ako ng 450 ml ng ating transparent container tub at maglagay lang ako dito ng mga 7 piraso lang ng ating cinnamon rolls. Maglagay ako dito ng 4 and then lagyan ng sauce at patungan natin ulit ito ng 3 at sauce again. At sa recipe natin na ito ay nakagawa tayo ng 18 tubs. At alam nyo ba na kahit ibinta pa natin ito ng 40 to 50 pesos ay hindi naman lugi yung mga customer natin dito kasi ang sarap naman nito. At ang importante lang ho dyan tayo ay mag-costing lang bago tayo magbinta para malaman natin yung ating total puhunan. At nilagyan ko lang yan ng mga toothpick para sa kakain at saka takpan. At dito lang mga gayong ating video. Sana may natutunan. Maraming salamat. Ito pong muling inyong Kainday. Bye-bye.